Hello! Ako si Teacher Jo, ang inyong teacher sa kindergarten. Welcome to our kindergarten class! Tara, at tayo tumayo sa ating mga kinauupuan. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa ating kaliwang dibdib, katulad ng nasa litrato, at ating awitin na seryoso at maayos ang ating pambansang awit. Hiraya! Mga bata, ang pambansang awit ng Pilipinas. Manatili lamang tayong nakatayo. Ngayon naman, ay iyuko natin ang ating ulo at ipikit ang ating mga mata dahil tayo ay mananalangin sa Panginoong Hesukristo upang magabayan tayo sa ating klase ngayon. Ngayon naman ay sabayan ninyo ako na mag-ehersisyo para magising ang ating kaisipan at ating mga katawan. Gayahin nyo lamang ako ha. Tara!
Ang gagaling ninyo! Nasiyahan ba kayo? Ngayon naman, sabayan ninyo ako sa pagkanta at pagsayaw na 7 araw sa isang linggo. Sabayan niyo ako, ha? Ang galing ninyo naman! Dahil magagaling kayo, tara at sabayan niyo akong muli sa pagsayaw at pag-awit tungkol naman sa panahon. Pakan ninyo ang inyong mga sarili dahil magagaling kayo. Ngayon ay maaari na kayong umupo. Pansamantala muna tayong mag-aaral mula sa ating mga tahanan. Ngunit huwag kayong mag-aalala dahil gagabayan naman kayo ng inyong mga magulang, kapatid, kamag-anak o sino man ang kasama ninyo ngayon. Bago natin simulan ang ating klase, may mga dapat muna tayong tandaan. Ang una ay makinig tayo ng mabuti at ating intindihin ang ating aralin. Pangalawa ay manatili tayong tahimik habang tayo ay nagkaklase. Iwasan na mag-ingay o gumawa ng ibang gawain na hindi naman parte ng ating pag-aaral. I-mute ninyo ang inyong mga audio. Ang pangatlo at panghuli ay sumagot lamang tayo kapag may katanungan si teacher. Kapag may katanungan si teacher, ay pipili ito kung sino ang magsasagot at ito lamang ang magtatanggal ng mute. Kapag hindi natawag, ay manatiling kalmado dahil sa susunod ay matatawag ka rin. Pagkatapos ninyo sumagot sa mga katanungan ko, ay ibabalik ninyong muli ang mute at tanggalin kapag natawag upang makasagot. Alam ko naman na masasagot ninyo ito dahil magagaling kayo.
Ang ating pag-aaralan ngayon ay iba't ibang linya at mga katangian ng mga bagay ayon sa hugis, kulay, at laki. Para mas maunawaan natin, hihiwa-hiwain natin ang ating pag-aaralan base sa pamagat. Una, ang linya. Kaya tara, excited na ba kayo? Yay! Pero bago ang lahat, panoorin muna natin ang video na ito na patungkol sa linya. Ako ay batang kinder, marunong magsulat. Kaya kong isulat, linyang patayo, linyang pahiga at linyang pahalang. Isama mo na rin ang linyang paalo. Tumingin ka din sa iyong paligid, mayroong mga linyang paputol-putol, paikot-ikot, pakurba, pasigsag. Yan ang mga linya na kaya kong gawin. Mga bata, may apat tayong linyang pag-aaralan. Ang mga linyang ito ay nabubuo mula sa dalawang tuldok na pinag-ugnay. Ang unang linyang pag-aaralan natin ay ang linyang patayo o vertical line sa English. Ang linyang patayo ay nagagawa mula pataas, diretso pababa. Mga bata, ganito gumuhit ng linyang patayo. Nakikita niyo ba yung number 1 and 2? Ganun yun. Pataas mula pababa. Subukan niyo rin sa mga papel ninyo, ha? Ang pangalawa ay ang linyang pahiga o horizontal lines sa English. Ito naman ay kaliwa papuntang kanan. Ganito gumuhit ng linyang pahiga. Nakikita niyo yung 1 and 2? Una, sa 1 papunta sa 2. Subukan nyo rin sa inyong mga papel, ha? Ang pangatlo ay ang linyang patagilid o pahalang. Sa English nito ay diagonal line. Ito naman ang linya na hindi tuwid. Ganito naman gumuhit ng linyang patagilid o pahalang. Mula sa taas, sa number 1, papuntang pababa, doon sa number 2. Pero hindi pantay at nakatagilid o pahalang. Subukan nyo rin sa inyong mga papel, ha? Magaling! Ang pang-apat at ang panghuli sa mga linya ay ang linyang pakurba o curved line sa English. Ito naman yung linyang pabago-bago ng direksyon. Ganito naman gumuhit ng linyang pakurba. Pataas, tapos pababa, tapos pataas at pababa muli. Sundan lamang ninyo yung mga numero. Number 1, pataas papunta sa number 2, tapos pababa papunta sa number 3, at pataas muli papuntang number 4. Ganon hanggang makapunta ka sa number 8. Naintindihan ba? Subukan nyo rin sa inyong mga papel, ha? Ang gagaling ninyo! Para mas mahasa ang ating natutunan, tara at gawin natin ang mga gawain na inihanda ko. Mga bata, paalala lang na kung sino lang ang tinawag ni teacher, ayun lamang ang sasagot, ha? Mga bata, ano kayang linya ito? Linyang patayo ba?
Linyang pahiga, linyang patagilid, o linyang pakurba? Tama! Ang linyang ito ay linyang patagilid. Ngayon naman mga bata, ano dito ang linyang pakurba? A, B, C, o D? Tama! Ang linyang pakurba ay letter A. Mga bata, ano kaya ang nawawalang linya? Linyang pahiga kaya? Linyang pakurba? Linyang patagilid? O linyang patayo? Tama! Ang nawawalang linya ay ang linyang patayo. Magaling! Ang gagaling ninyo! Ngayon naman ay dadako na tayo sa pangalawang pag-aaralan natin. Tara, panoorin natin ang video na ito para mas maunawaan natin ng mabuti. Iba't ibang hugis ay makikita sa iyong paligid ay hanapin na pag-aralan ng bawat anyo nila. Iba't ibang hugis ating aralin na ang tagsulok may tatlong may tatlong sulok. Parisukat may apat na sulok at ang gilid ay apat na pareho ang sukat. Pareha ba ay lima? Dalawang pares ng gilid mas mahaba ang isa. Bilog ang bilog, walang gilid at sulok. Pag inuwit ay paikot. Iba't ibang hugis ay makikita sa iyong paligid ay hanapin na pag-aralan ng bawat anyo nila. Iba't ibang hugis ating aralin na. Ang una natin na pag-aralan ay ang mga linya. Ngayon naman ay ang mga hugis o shape. May 5 hugis tayo na pag-aaralan. Ang mga hugis ay ang naglalarawan sa panlabas na katangian ng isang bagay. Ito ay ang anyo, korte, forma, figura o tabas ng anumang mga bagay at ito ay binubuo ng mga linya. Ang una nating pag-aaralan sa mga hugis ay ang parisukat o square sa English. Ang parisukat ay 4 ang gilid at 4 ang sulok na pare-pareho ang mga sukat. Mga bata, ganito gumuhit ng parisukat. Simulan natin sa 0 bilang panimula, papuntang 1 o pababa katulad ng linyang patayo. Tapos, linyang pahiga naman. Kaya number 1, papuntang number 2. Tapos, linyang patayo muli. Kaya number 2, papuntang number 3. At muli ay linyang pahiga. Kaya number 3 na papuntang number 4. Ulitin natin. Ang 0 bilang panimula o 0 papuntang number 1. Tapos, number 1 papuntang number 2. Number 2 papuntang number 3. At ang number 3 na papuntang number 4. Ayan na ang ating parusukat. Subukan nyo rin ha. Mga bata, ito ang ilang mga halimbawa ng parisukat. Regalo, Rubik's Cube, at bintana. Tumingin din kayo sa mga paligid ninyo ha, ng iba pang mga halimbawa ng parisukat. Ang pangalawa
ay ang parihaba o rectangle sa English. Ang parihaba ay may dalawang mahabang gilid at dalawang maiksing gilid. Ganito gumuhit ng parihaba. Mga bata, halos pareho lang sila ni parisukat. Ngunit ang dalawang linya ni parihaba ay mas mahaba kaysa kay parisukat. Tara, 0 bilang panimula. Gumuhit na maiksing linya papuntang number 1. Tapos, mahabang linya papuntang number 2. Tapos, maikling linya muli papuntang number 3. At ang mahabang linya muli papuntang number 4. Ulitin natin. Ayan, may parihaba na tayo. Subukan nyo rin ha. Mga bata, ito ang ibang halimbawa ng parihaba. Telebisyon, pintuan, at ruler. Ang pangatlo sa mahugis na ating pag-aaralan ay ang tadsulok o triangle sa English. Ang tadsulok ay may 3 gilid at 3 sulok. Ganito naman gumuhit ng tadsulok. 0 ang ating panimula. So, 0 at linyang patagilid na papuntang number 1. Tapos, linyang pahiga naman para makapunta kay number 2. At linyang patagilid muli para makapunta kay number 3. Dapat magkita si 0 at si number 3. Ulitin natin. 0 bilang panimula, papuntang number 1, tapos papuntang number 2, at papuntang number 3. Ayan, may tadsulok na tayo. Subukan nyo rin ha. Ito ang ibang halimbawa ng tadsulok. Traffic cone, banderitas, at pizza slice. Ang pang-apat na hugis ay ang bilog o circle sa English. Ang hugis bilog naman ay walang gilid at walang sulok. Mga bata, ganito gumuhit ng bilog. 0 bilang panimula at linyang pakurba papuntang number 1. Dapat si 0 at si 1 ay magkikita. At dahil diyan, makakaguhit na tayo ng bilog. Subukan nyo rin. Mga bata, ito ang ilang halimbawa ng hugis bilog. Bola, orasan, at donut. Ang panglima at ang panghuli nating hugis ay ang biluhaba o oval sa English. Ang biluhaba ay may dalawang kurbada sa magkabilang dulo at dalawang mahabang tuwid sa gilid. Ganito gumuhit ng biluhaba. Halos pareho lang sila ni bilog, pero dito ay mas mahaba ang linya ni biluhaba. So, 0 bilang panimula, kaya 0 papuntang number 1, gamit ang mahabang linyang pakurba. Ayan, may biluhaba na tayo. Subukan nyo rin sa inyong mga papel ha. Mga bata, ito ang ibang halimbawa ng biluhaba. Pakwan, football, at tinapay. Tara, ngayon ay may gawain na tayo na patungkol sa mga hugis para maehersisyo ang ating mga napag-aralan. Paalala lang na kung sino lang ang aking tinawag ay yun lamang ang sasagot para hindi tayo magulo. Ano ang hugis na nasa larawan? Ang nasa larawan ay ating planeta at ang ating buwan. Ito ba ay bilog, tadsulok, parisukat, parihaba, o biluhaba?
Tama, ang ating mundo at ang ating buwan ay bilog. Ano rito ang nagpapakita ng parisukat? A, B, C, D, o E? Tama, ang nagpapakita ng parisukat ay ang letter E. Naman ay kumuha kayo ng papel at i-drawing ninyo ang mga hugis na ito at ipakita sa akin ha. Ang galing ninyo! Ngayon ay alam na natin ang mga linya at ang mga hugis. Kaya dadako na tayo sa mga kulay. Tara at panoorin na natin ang video na patungkol sa kulay bilang panimula ng pangatlong pag-aaralan natin. Iba't ibang kulay ay makikita sa iyong paligid ay hanapin na pag-aralan ng bawat kulay nila. Iba't ibang kulay ating aralin na kulay pula ang rosas. Ano pa? Mansanas. Ano ba? Ang makopa ay pula. Kulay bughaw ang malawak na langit. Pati na rin ang malalim na dagat. Matiis ay kulay dilaw. At ang kalabasa ay kulay kahel. Lila naman ang kulay ng ubet talong. Luntian ang kulay ng halamanan. Iba't ibang kulay ay makikita sa iyong paligid ay hanapin na pag-aralan ng bawat kulay nila. Iba't ibang kulay ating aralin na kulay at hugis ating aralin na. May anim tayong pag-aaralan ng mga kulay o colors in English. Ang mga kulay ay katangiang bahid ng mga bagay na nakikita ng mga mata ng tao na maaaring maliwanag o madilim. Ang una nating pag-aaralan sa kulay ay ang pula o red sa English. Ang pula ay bahagi ng tatlong pangunahing kulay. Mga bata, ito ang ilang halimbawa ng kulay pula. Puso, rosas, at mansanas. Ang pangalawa ay ang bughaw or blue sa English. Ang bughaw ay isa rin sa tatlong pangunahing kulay. Ito ang ilang halimbawa ng bughaw. Langit o litrato, dagat, at mundo. Ang pangatlo ay ang dilaw o yellow sa English. Ang dilaw ay parte din ng tatlong pangunahing kulay. Ayan, kumpleto na ang ating tatlong pangunahing kulay. Ang pula, bughaw, at ngayon ay ang dilaw. Ito ang ibang halimbawa ng kulay dilaw. Lemon, bibe, at saging. Ang pang-apat na kulay na ating pag-aaralan ay ang luntian o green sa English. Makukuha natin ang kulay na luntian kung pagsasamahin natin ang dalawang pangunahing kulay na dilaw at asul. Ito ang ilang halimbawa ng luntian. Dahon, pera, at buwaya. Ang panglima na kulay ay ang kahel o orange sa English. Ang kahel
ay pinaghalong dalawang pangunahing kulay na pula at dilaw. Ito ang ilang halimbawa ng kahel: araw, carrots, at bola. Ang pang-anim at panghuling kulay na ating pag-aaralan ay ang lila o violet sa English. Para makuha natin ang kulay na lila, ay kailangan nating ipagsama ang kulay na pula at kulay asul na parte ng pangunahing kulay. Ito ang ilang halimbawa ng lila: talong, ubas, at unicorn. Mga bata, marami pa tayong mabubuo na kulay. Basta matuto tayong ipagsama-sama ang mga kulay at matutunan ang mga kulay na ito. Para mas matutunan natin ang mga kulay na ito, tara at maggawain tayo. Paalala lang sa inyo na ang tatawagin ko lamang ang sasagot sa akin. Ano ang kulay ng kalabasa? Lila, dilaw, bughaw, kahel, pula, o luntian? Tama! Ang kulay ng kalabasa ay kahel. Ano ang kulay ng pagong sa litrato? Lila, dilaw, bughaw, kahel, pula, o luntian? Tama! Ang kulay ng pagong sa larawan ay luntian. Ipakita niyo sa akin ang mga kulay ng mga sumusunod: luntian, kahel, bughaw, pula, dilaw, at lila. Ang gagaling ninyo! Mga bata, napag-aralan na natin ang linya, hugis, at kulay. Dadako na tayo ngayon sa huli nating pag-aaralan. Ito ay ang mga laki. May dalawa tayong pag-aaralan na laki o size sa English. Ang laki ay sukat ng isang bagay na maaaring tao, bagay, gamit, halaman, hayop, o ano paman. Malaki o big sa English. Ito ay mataas o mataba kaysa sa ibang bagay. Kung may kukumpara tayo na dalawang gamit, kung sino doon ang mas mataas at mas malawak, iyon ang tinatawag nating malaki. Ito ang ilang halimbawa natin ng malaki. Diba? Malalaki ang mga elepante at malalaki rin ang mga gusali. Tinitingala natin ang mga ito. Kaya ito ay ating matatawag na malaki. Maliit o small sa English. Ito ay mababa at manipis kaysa sa ibang bagay. Kung may kakumparahan ito, kung sino ang maliit at mas mababa kaysa sa isa, ito ay matatawag na nating maliit. Ito ang halimbawa ng maliliit: langgam at mansanas. Mas malaki tayo kaysa sa langgam at sa mansanas. Kaya ito ay ating maituturing na maliit. Si kahel ay mas mataas kaysa kay luntian. Kaya matatawag natin na malaki si kahel habang maliit naman si luntian. May dalawang tao. Kung ikukumpara natin sila sa isa't isa, ang isa ay malaki habang maliit naman yung isa pa.
Pumunta na tayo sa mga gawaing pang-apat. Paalala lamang na kung sino lang ang tinawag ni teacher, ayun lamang ang sasagot para hindi tayo sabay-sabay. Ang giraffe ay malaki o maliit? Tama, ang giraffe ay malaki. Ano ang maliit? Bahay o donut? Tama, ang maliit ay ang donut. Ngayon naman ay may tuturo akong larawan at sabihin niyo sa akin kung ito ba ay malaki o maliit. Ang gagaling ninyong lahat! Masaya si teacher ngayon dahil lahat kayo ay magagaling. Bigyan niyo nga ng palakpak ang inyong mga sarili. Ngayon ay gagawa tayo ng bahay na base sa lahat ng napag-aralan natin ngayong araw. Kaya kumuha tayo ng mga sumusunod. Una ay panulat o lapis na may tasa. Pangalawa ay papel. Ang pangatlo at panghuli ay ang pangkulay. Hintayin ko makumpleto ang mga gamit ninyo, ha? Ngayon na kumpleto na ang inyong gamit, guhitan natin ang ating papel ng malaking tadsulok, katulad nito. Ngayon naman ay gumuhit tayo ng malaking parisukat sa ilalim ng tadsulok. Guhitan natin ng dalawang maliit na parisukat sa loob ng malaking parisukat, katulad nito. Ngayon naman, gumuhit ng parihaba sa loob ng malaking parisukat. Ngayon naman ay gumuhit ng bilog sa loob ng parihaba. Tapos, gumuhit ng mga natutunan na linya ang bahay bilang disenyo. At ang panghuli ay kulayan ang ating ginuhit na bahay. Wow! Ito na ang ating nagawang bahay! Yehey! May iba pang maaaring disenyo tayo magawa katulad nito. Maaari rin kayong gumawa ng sarili ninyong disenyo. Basta naaayon sa natutunan natin na linya at kulay. Kayo naman ang gumawa. Ang gagaling ninyo! Palakpakan ninyo ang inyong sarili! Sabihin ninyo sa inyong mga kasama na picturean ang inyong nagawa na bahay at ito ay i-post sa page na may pangalan ninyo sa MCS Kindergarten. Gawin niyo ito pagkatapos ng klase, ha? Sa dami nating ginawa, alam ko, gutom na tayo. Tara, mag-recess muna tayo. Pero bago tayo mag-recess, ay magdasal muna tayo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, and this thy gift, which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Wow, brain!
Busog na ba kayo? Ngayon naman, tayo magpapahinga. Alam ko na napagod din kayo, pero pagkatapos ng kanta ay tayo ulit ay mag-aaral. Larong tinta, buko ng mapaya, dala-dala'y tatlo. Tatlong mga bata, apat, lima, anim na mga bata, pito, walo, siyam na mga bibe akong nakita. Matabang, mapayat mga bibe, ngunit ang may papaksa. Larong tinta, buko ng mapaya, dala-dala'y tatlo, titigla. Nakapagpahinga na ba kayo ng maigi? Ngayon naman ay mag-i-story time na tayo. Kwento, 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 kwentuhan, kwentuhan. Makinig sa kwento, makinig sa kwento, kwentuhan, kwentuhan. Kwento, 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 kwentuhan, kwentuhan. Makinig sa kwento, makinig sa kwento, kwentuhan, kwentuhan. Magandang araw mga bata! Ngayon, ang ating kwento ay tungkol sa Nang Magkakulay ang Nayon. Gawa at limbag sa Pilipinas at inilathala ng Adarna House Incorporated at ito ay kwento at guhit ni Susan de la Rosa Aragon. Noong araw, laging malungkot si Juanito. Kasi malungkot sa nayon ni Juanito. Malungkot ang nayon ng alikabok. Walang kulay ang mga bahay, walang kulay ang mga hayop at halaman. Walang araw sa nayon ng alikabok. Lahat ng bagay ay may alikabok. Tamad maglinis ang mga tao. Mahilig maglasing ang mga lalaki at mahilig namang matulog ang mga babae. Isang araw, dumating ang isang lalaki. Nakita ni Juanito ang lalaki. Ibang-iba ang dumating na lalaki. Mas mabilis lumakad ang lalaki. Masaya ang mukha
at may kulay ang damit nito. Nagpunta ang lalaki sa isang tindahan. Sumunod si Juanito sa lalaki. Natutulog ang may-ari ng tindahan. Puro alikabok ang tindahan. Puro alikabok ang mga garapon sa tindahan. Puro alikabok ang mga istante sa tindahan. Ibig maupo ng lalaki. Puro alikabok ang mga upuan sa tindahan. Nilinis ng lalaki ang isang upuan. Nilinis niya pati ang sandalan ng upuan. Nagulat si Juanito. May kulay pala ang upuan. Kulay pula ang upuan. Nilinis din ni Juanito ang isang upuan. Anong kulay mga bata ang upuan na ito? Tama, kulay asul ang upuan niyang nilinis. Tuwang-tuwa si Juanito sa paglilinis. May dumating na ibang mga bata. Nilinis din nila ang isang upuan. Kulay? Tama, kulay dilaw naman ang upuan nilang nilinis. Tuwang-tuwa sila sa paglilinis. Kumuha ng panlinis ang mga bata. May kumuha ng walis, may kumuha ng basahan at tubig, may kumuha ng iskoba at bunot. Nilinis nila ang mga dingding ng bahay. Tuwang-tuwa sila sa mga kulay ng dingding. May dingding na kulay pula, may dingding na kulay asul, may dingding na kulay dilaw. Nilinis nila ang mga halaman. Kulay berde ang mga dahon ng halaman. Sumigla ang mga halaman. Nilinis nila ang mga bulaklak. Iba-iba ang kulay ng mga bulaklak. May bulaklak na kulay lila. May bulaklak na kulay kahel. Kumuha ng hagdan ang lalaki. Umakyat siya sa hagdan at nilinis ang langit. Lumitaw ang kulay ng ulap. Lumitaw ang kulay ng araw. Lalong sumaya ang paligid. Lalong lumitaw ang mga kulay sa liwanag ng araw. Nagising ang mga tao sa nayon ng alikabok. Nahinto sa paglalasing ang mga lasenggo. Nagulat sila sa nakitang mga kulay. Tulong-tulong silang naglinis ng paligid. Pagkatapos, nilapitan nila ang lalaki. Gusto nilang magpasalamat sa lalaki. Maraming salamat, Ginoo, sabi ng mga taga-alikabok sa lalaki. Ako si Pintor, sabi ng lalaki. Gusto kong pintahan ang inyong nayon. Gusto ba ninyo akong tulungan sa pagkukulay ng inyong paligid? Sagot ng mga tao, oo, halina't kulayan natin ang ating paligid. Kulayan natin ang mga kalabaw at kabayo. Halina kayo mga bata, kulayan natin ang mga pakwan at ang mga buko. Mula noon, masaya na si Juanito. Masaya na rin ang buong nayon. Hindi natamad ang mga tao. Binago na nila ang pangalan ng kanilang nayon. Nayon Bahaghari, ang bagong pangalan ng kanilang nayon. Malinis at masaya ang nayon ng Bahaghari. At dito na nagtatapos ang ating aralin na iba't ibang linya at mga katangian ng mga bagay ayon sa hugis, kulay at laki. Sa susunod muli, at huwag ninyong kalimutan yung takdang aralin ninyo ha. Hihintayin ko yon. Paalam!